Magandang hapon sa lahat. Magsitayo ang lahat at pakiayos muna ang inyong mga upuan. Tignan kung nasa tamang linya ba upang hindi naman kayo magulong tignan. Pakipulot na rin yung mga basura na nakakalat sa sahig kung mayroon man. Ayan, maraming salamat at masunurin kayong lahat. Napakagaling talaga ng mga grade 8, ha? Okay, bago kayo umupo at bago tayo dumako sa bagong talakayan natin ngayong hapon, ay manalangin muna tayo. Ibigay natin ang ating buong presensya sa Panginoong Diyos. Iyuko inyong mga ulo at ipikit ninyo ang inyong mga mata. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon po naming Diyos, maraming salamat po at inipon niyo po kaming ligtas sa araw na ito. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at alisin niyo po ang anumang hindi mabuti sa aming puso't isipan. Naway gabayan niyo po kami at bigyan niyo po kami ng kaalaman upang maunawaan namin ang mga leksyong ituturo sa araw na ito. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, sa muli, magandang hapon. Magsiupo na ang lahat. Bago tayo magsimula ay magpapakilala muna ako. Ako si Binibining Marjorie S. Binondo at ako ang inyong magiging guro sa asignaturang Filipino. Bago tayo dumako sa ating talakayan, ngayong araw ay nais ko munang kamustahin kayong lahat. Kamusta ba ang lahat? Maayos ba ang inyong mga kalagayan? Ayan, mabuti naman at maayos kayong lahat. Ikinagagala ko yang malaman. At para naman sa ating attendance, Binibining Arakel, meron bang lumiban sa tagpo natin ngayon? Ayan, napakahusay naman ninyong lahat dahil walang lumiban sa araw na ito. Dapat ganito palagi upang walang mahuli sa ating talakayan. Dahil sabi nga ni Princess Poppy sa pelikulang Trolls, no one will left behind. Sang-ayon ba kayo doon? Ayan, mabuti naman at sumang-ayon kayong lahat. At para naman sa alituntunin sa hapong ito, nais ko lamang na paalalahanan ang lahat na makinig ng mabuti. At kung mayroon mang hindi maintindihan ay huwag mahihiyang magtanong dahil ang pagtatanong ay simbolo ng karunungan. At syempre, dapat sa akin kayong magtanong, hindi sa inyong mga katabi. Naintindihan ba, class? O bakit parang matamlay kayo? Naintindihan ba, grade 8? Ayan ang gusto ko, masisigla. Para naman sa ating pagbabalik-aral, ilabas ninyo ang inyong mga takdang aralin at ating wawastuhin. Sino bang nakakuha ng perfect score? Ayan, halos lahat magagaling. Halatang nakinig talaga kayo sa inyong talakayan kahapon. Sana'y ganoon din ngayon naway makinig kayong mabuti upang marami din kayong matutunan na panibagong aral na maaaring magagamit ninyo sa pang-araw-araw na sitwasyon. Bago tayo dumako sa panibagong leksyon ngayong araw, ay pupukawin muna natin ang inyong mga diwa. Handa na ba ang lahat? Ayan, mabuti naman at palagi kayong handa. Okay, may ipapanood ako sa inyong na isang short video clip at susuriin ninyo at ibabahagi sa klase kung ano ba ang pananaw ninyo tungkol sa inyong napanood. Ayan. Suriin mabuti at magtatanong ako. Okay? Pedro, tara, mag-vlog na tayo. O sige, sinturan mo na. Hello everything! Howdy parang! Ayan. Ano ba ang napapansin ninyo sa inyong napanood? Ano ba ang inyong masasabi tungkol dito? Sige, ikaw, Binibining Aguirre. Ayan, ang sabi ni Binibining Aguirre ay ang lalaki sa video
ay hindi marunong sumunod sa tuntunin ng balarila o gramatika dahil nga wrong grammar siya. Okay, kapag wrong grammar ba tayo, maihahatid ba natin ang ating mensahe ng wasto sa ating mga tagapakinig? Ayan, hindi. Ang ito ay may kinalaman sa ating leksyon o tatalakayin sa araw na ito. Palagay ko naman ay mayroon na kayong ideya kung ano ang tatalakayin natin ngayong hapon. Sige, ikaw, Binibining Largo. Ayan, tama, tumpak. Ang tatalakayin o ang paksa natin ngayong hapon ay ang mga kakayahang pang-komunikatibo. Tama. Ang huhusay nyo namang kumilatis ng inyong napanood, sumuri ng napanood at mag-analisa ang huhusay ninyo. Kayo ay tunay na nakakahanga. Ang paksa ng tatalakayin natin sa hapong ito ay tungkol sa kakayahang pangkomunikatibo. Kapag ang usapin ay tungkol sa wika, hindi talaga maiaalis sa usapin ang komunikasyon. Dahil ang wika at ang komunikasyon ay magkakambal at hindi pwedeng paghiwalayin dahil bihikulo sa isang mabisang komunikasyon ay ang wika. So, ang layunin natin sa araw na ito, una, na ipapaliwanag ang kahulugan at katuturan ng kakayahang pangkomunikatibo. Ikalawa, na ilalahad ng buong husay ang mga elemento ng kakayahang pangkomunikatibo. At panghuli ay nakakasadula ng isang kwento na nagpapakita ng mga elemento ng kakayahang pangkomunikatibo. Ngayon, ano nga ba yung kakayahang pangkomunikatibo? Okay, ang kakayahang pangkomunikatibo ay ito ay ang kakayahan o abilidad ng isang tao na makipag-ugnayan o maghatid ng impormasyon o ideya sa mga tagatanggap nito na dapat malinaw, wasto at dapat tama yung impormasyon ayon sa nilalayo nito. So, batay kina Michael Canale at Meryl Swain, silang dalawa ang naghain ng 4 na elemento ng kakayahang pangkomunikatibo. Kapag ang isang tao ay mayroon o nagtataglay ng mga elementong ito, ay sila ay matatawag na mahusay at mayroon ngang kakayahang pangkomunikatibo. So, ang unang elemento ay ang kakayahang linguistikal. So, ang kakayahang linguistikal, ito ay ang kakayahang umunawa at makagawa ng mga istruktura sa wika na sang-ayon sa mga tuntunin sa gramatika. Na yun kay Canale at Swain, ang kakayahang linguistikal ay katulad lang sa kakayahang gramatikal ni Chomsky. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa kasanayan sa ponolohiya, morponolohiya, syntax at semantika. So dito napapabilang ang halimbawa, ang paggamit ng nang at nang, yung N-A-N-G at saka N-G na nang. So, saan ba ginagamit? Paano ba gamitin ang NG at ang NANG na nang? So, kapag ang NG na nang ay sumasagot ito sa tanong na ano, at ang NANG naman ay sumasagot sa tanong na paano. Naiintindihan ba? Ayan, naiintindihan. Ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang elemento ng kakayahang pangkomunikatibo. So, ito ay ang kakayahang socio-linguistikal. So, ang kakayahang socio-linguistikal, ito ay isang batayang interdisiplinaryo, nakakaunawa at nakagagamit ng kontekstong sosyal ng isang wika. So, dito napapabilang yung tamang pakikipag-usap o pakikipag-ugnayan sa mga tagapakinig o sa ibang tao. Pangatlo naman ay ang
kakayahang diskurso. So, ang kakayahang diskurso, ito ay may kinalaman sa pag-unawa, hindi ng isa-isang pangungusap, kundi ng buong diskurso. So, dito, dapat yung bawat impormasyon o bawat salita ng iyong mga sinasabi ay dapat magkakonektado upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. So, ang pang-apat na elemento at ang panghuli ay ang kakayahang estratehiko. Ito ay naglalahad na walang taong perpekto ang kaalaman tungkol sa kanyang wika at nakagagamit ng kaalamang ito sa tuwina na walang problema. So, tama, no? Bilang tao, hindi naman talaga tayo perpekto at hindi naman talaga natin alam lahat ng wika sa mundo. Pero may mga paraan na maaari nating gamitin para mapanatili ang pakikipagkomunikasyon o pakikipag-ugnayan natin sa ibang tao. Yung simpleng body language lang or yung simpleng hi or pag-wave ng kamay ay isa pa rin komunikasyon o pakikipag-ugnayan sa iba. Ayan, naintindihan ba ang mga tinalakay natin ngayon? Sige nga, ano nga ulit yung 4 na elemento ng kakayahang pangkomunikatibo? Sige, ikaw, Binibining Largo. Kakayahang linguistikal, kakayahang socio-linguistikal, kakayahang diskurso, at ang panghuli ay ang kakayahang estratehiko. Ayan. Mabuti at nakinig talaga kayo, mahusay. May mga katanungan pa ba? At dahil wala na, meron ako ditong mga nakahandang gawain. Para sa ating unang gawain, basahin at unawain ang bawat talata, punan ang patlang ng wastong sagot. Okay. Maganda, blank, rin din naman si Ana. Ano ang tama dito? Rin or din? Rin, tama. Dahil ginagamit ang rin kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig. Ikalawa, napapagod, blank, rin din ako sa trabaho ko. Din, tama. Dahil ang sinusundang salita nito ay nagtatapos sa katinig. Ikatlo, basahin, blank, ng malakas ang bawat teksto. Alin dito ang tama? NANG or NG? Tama, nang na NANG dahil ang nang na NANG ay sumasagot sa tanong na paano. Paano babasahin ng malakas? Tama. Ika-4, kantahin mo ng buong puso ang lupang hinirang. Ano ang tamang spelling ng nang na gagamitin? Tama, NANG dahil sumasagot nga sa tanong na paano. Paano mo kakantahin ang lupang hinirang ng buong puso? At panghuling bilang ay kumain ka ng gulay. Ano ang tamang spelling ng nang na gagamitin? Tama, NG dahil sumasagot sa tanong na ano. Ano ang dapat kainin? Ng gulay. Tama. Ayan, halata namang nakinig kayo sa talakayan natin kanina dahil ang huhusay ninyong sumagot. Dumako naman tayo sa pangalawang gawain. Ang pangalawang gawain natin ay pakinggan ang bawat linya ng kantang ipaparinig ng guro at suriin ang mensaheng ipinaparating nito. Yan. Pakinggang mabuti at suriin, okay? And follow upon their soul, then between the sand and the stone. Could you be king of him? I sing this song through all of my age. For these other questions we got to face. For me, this I couldn't recall. You are the ones who are next in line. Naalala mo pa ba nung tayo
Iyak-iyak ako, pero sabi mo ay okay lang yan. Basta't merong bintang alak, diyan sa may salamat, na tayo'y magkasama muli. Salamat, tunay mong kaibigan sa Kelvin. Ayan, ano ba ang napapansin ninyo batay sa inyong napakinggan? Sige, ikaw, Ginoong Lobo. Tama, ang sabi ni Ginoong Lobo, ang kanta ay walang kakayahang diskurso dahil nga ang bawat linya ng kanta ay hindi konektado kasi nga mash up, magaling, ang husay mo namang mag-analisa at sumuri ng iyong napakinggan. At batid ko nga na kayo ay mahusay na sumuri ng mga elemento ng kakayahang pangkomunikatibo. Ngayon naman, kumuha kayo ng kalahating papel at kopyahin at sagutan ang nasa presentasyon. Okay. Ayan, isulat ang T kung ang pangungusap ay tama at M naman kung mali. Okay, kopyahin at sagutan. Ayan, tapos na ba? Ipasa ang inyong papel sa harapan. Ayan, maraming salamat. Ngayon, may gusto ba kayong linawin o may mga katanungan pa ba kayo dyan? At dahil wala na, ako ang magtatanong. Sige, bakit nga ba mahalaga na magkaroon tayo ng kakayahang pangkomunikatibo? Sige, ikaw, Binibining Ngilay. Ayan, tama. Ang sabi ni Binibining Ngilay, mahalaga na magkaroon tayo ng kakayahang pangkomunikatibo para maihatid natin ng tama at wasto ang mga mensahe o impormasyon sa mga tagatanggap o tagapakinig at para din maiwasan ang hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakaintindihan. Tama, mahusay. At para naman sa ating panghuling gawain, ipapangkat ko kayo sa 3 at kayo ay magsasadula ng isang kwento na nagpapakita ng mga elemento ng kakayahang pangkomunikatibo at iprepresenta ninyo ito ngayon sa harap ng klase. Okay, ang husay naman ng 3 grupo. Batid ko, kayo ay nakinig at naunawaan ninyo talaga ang mga tinalakay natin ngayong hapon. Kaya, balikan muna natin ang ating mga layunin kung natumbok ba natin ang mga ito. Okay, unang layunin, na ipapaliwanag ang kahulugan at katuturan ng kakayahang pangkomunikatibo. Natumbok ba natin ito? Tama, naipaliwanag ko naman ng maayos dahil halata naman sa inyo kanina sa mga gawain na kayo ay natuto at naunawaan talaga ninyo ang katuturan at kahulugan ng kakayahang pangkomunikatibo. Ikalawa, nailalahad ng buong husay ang mga elemento ng kakayahang pangkomunikatibo. Yan, nailahad naman natin ng mahusay, di ba, kanina? Tama. At ang panghuli ay nakakasadula ng isang kwento na nagpapakita ng mga elemento ng kakayahang pangkomunikatibo. At batay nga sa inyong presentasyon kanina sa pagsasadula, kayo ay talagang napakahusay at naipakita nyo talaga ang mga elemento ng kakayahang pangkomunikatibo. At para naman, bago tayo magtapos sa
talakayan natin ngayong hapon ay mag-iiwan ako ng isang takdang aralin. So, batay sa napanood na pagsasadula ng bawat pangkat, gawa nito ng isang reaksyong papel, isulat ito sa isang buong papel, at ipapasa bukas. So, ang Group 1, susuriin ang pagsasadula ng Group 2. Ang Group 2, susuriin ang pagsasadula ng Group 3. At ang Group 3, susuriin ang pagsasadula ng Group 1. Ayan, naintindihan ba, class? Ayan. Baka may mga katanungan pa or may gusto pa kayong linawin. Ayan, wala na. Maraming salamat. Magsitayo ang lahat. Paalam na, class. At maraming salamat sa pakikinig.